Yung Mabuhay Lanes po, I want it now. nailabas na po yan. I want it now. But yung additional alternate routes na karoon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA, all 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system. And Nung mga araw na yon, yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar, etc. So paano pag merong gusto mag-contest? yes po, halimbawa na ibenta at hindi ni-register ng buyer o ng owner sa second owner ng kung sino ang gumagamit, pwede ho silang mag-file ng contest. Isasubmit lang ho nila yung affidavit and deed of absolute sale at sasabihin nila kung sino yung may-ari. But yung pong issue na yan, we had a meeting with LTO Asik Vigor Mendoza and Executive Director Greg Puwa kahapon lang po. And sabi po ni Asik Vigor Mendoza, within this week, ang DOTR, they will issue a policy na approve na ata po ni Sec. Vince Dizon regarding dun sa issue na yan, sa mga second-hand vehicle na hindi na i-register ng new owner within a specific period of time. So halimbawa, beating the red light or merong traffic sign na na-violate sila. So how would the violator know na talagang nag-violate nga siya ng beating the red light? Yes. Meron bang mga ebidensyang ipapakita? Yes po. MMDA? With the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip dun sa online ho namin. Ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So they do that online. They don't have to come to the MMDA Yes office po. para mag-contest? Actually po, based on data, lahat po nang nag-complain ng tungkol dun sa NCAP, kapag nakita naman nila yung video nila, dumidiretso na lamang ko sila sa accounting namin para isettle. Okay. So, in other words, like you said earlier, yung mga taga-LGU ang nagkakaproblema itong mga motorista sa NCAP. Anong reason bakit nagkakaproblema itong mga motorista sa mga taga-LGU? Yung unang issue po na ni-raise ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties, na medyo malayo yung penalty noon na ini-implement ng MMDA sa LGUs. But nung 2022 po, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022. Nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA. All 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs, binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties, and they agreed sa 20 most common violations. So yung top 20 most common violations sa MMDA and sa LGUs, yun po nag-usap-usap kami, lahat ng LGUs concerned, inaproban ng Metro Manila mayors, and inapprove po, nag-compromise sila na babaan ang kanilang fines and penalties. Bakit? Whether It's not babaan o itaas, pero dapat pantay-pantay, pare-pareho. Para ho, pag ikaw ay nahuli ng MMDA, kung ano yung multa doon, ganun din ang multa pag ikaw nahuli ng enforcer ng HPG o ng LGU enforcer. Makati, halimbawa. Ng Makati, etc. po. No? So, I think yun po ang importante doon, yung pare-pareho, standardized kumbaga, no? Hindi yung paiba-iba. Yun po atang malaking problema kasi dati. So right now, wala pa tayong ganong klaseng sistema. So how can we implement a system wherein, tulad ng sinabi nga natin ngayon dito, na maging pantay-pantay na yung pag-singil doon sa mga violations? Mr. Chair, if I may, nasettle na po yan sa single ticketing system. And also yung issue na pagbabayad, kasi halimbawa, taga-probinsya ka. Na-settled na. So Yes. ibig sabihin, kung ano yung ticketing violation sa Makati, ganun din sa Manila, ganun din sa Quezon City. Uniform na po ngayon. Very good. 17 LGUs. And also, we also settled the issue nung sa online payment platforms na kahit nasa probinsya ka, you can pay the traffic violation, Paymaya, GCash, Bayad Center, Land Bank, even sa 7-Eleven. So, most of the LGUs, ganun rin po ang ginawa. Ito po yung
kinalabasan ng single ticketing system, and also yung issue dun sa contest mechanism na dapat uniform na din kami na within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, you can file a contest sa MMDA or sa LGU within 10 working days. Uniform po yan sa lahat ng LGU and MMDA. Doon po sa single ticketing system, kasama na po yun. So single ticketing system, sabi nyo, the 17 LGUs ang nag-participate dito. Ano itong mga LGUs na ito? Yung 16 cities ng Metro Manila and 1 municipality which is Pateros plus MMDA. Nagkaroon po yan ng technical working group, inaral, nag-compromise paano ibababa yung multa, ano ba yung mga common violations, top 20. So, yun po. Yun pong kinalabasan. Yung Metro Manila Traffic Code of 2022, which is yung tinatawag na single ticketing system. And most of the LGUs, halos lahat naman na po, interconnected na sa LTO. That's why wala na ho atang LGU na nagko-confiscate ng license ngayon because of the interconnectivity with all the LGUs sa LTO. Yun po yung isa rin sa magandang resulta ng single ticketing system. Okay. And during daytime, if it won't be in violation of security, mabibreach yung security, yun po, isa po yun sa pinag-uusapan, magdagdag ng mga additional mabuhay lanes and yung paglilinis po talaga ng mga alternate roads. And that's why tomorrow po may meeting din kami sa MMDA with the LGUs, different traffic heads ng 17 LGUs ng Metro Manila to tackle the issue dun po sa mga illegal vendors, illegally parked vehicles sa mga alternate roads. Kasi we also need the help of the local government units kasi walang ibang dadaanan at ibang alternatibong ruta yung mga mabuhay lanes na na-identified namin. Chairman, kaya nga, that's the reason, ngayon pa lamang, ma-identify na ninyo sa mga motorista, mabigay yung roadmap kung ano yung mga alternatibong kalsada na pwede nang gamitin. Dito, binigyan nyo kami. Kanina ko lang na-receive to. Rerouting 1NB, Macapagal Avenue, from Naiya to Terminal 3, Andres Avenue, Salis Road, Magallanes, take Terminal 3 exit, going to Nichols to East Service Road to C5 Road, C5 to Kalayaan Avenue to Shaw Boulevard, C5 Road to Lanuza to Julia Vargas Avenue. This is good, but the public has to be informed. We will conduct, pag na-finalize so namin yan at the traffic engineers ng MMDA in When is it going to be coordination, finalized? by June po, yun po ang first week of June, maglalabas na kami kasi June 13 na. June 13, Tapos sa June nyo palang ipapalabas, dapat now pa lamang. baka po by next week kasi No, may mga sinusurvey pa po ang mga traffic engineers namin. Pero lalabas po kami ng at least a week before June 13. Chairman, di ba matagal na ito pinagplanuhan nyo itong rehabilitation sa EDSA? Dapat along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman at na po. agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung mga additional lang po na pina-finalize namin na aside from mabuhay lane. When are you going to inform the public? Yung mabuhay lanes po, I want it now. nailabas na po yan. I want it now. But yung additional alternate routes na Sa ngayon kasi nire-review wala ngayon. pa di ba? Po? So dapat now na ilagay nyo sa website nyo. At ako Nasa website na po yan yung mga mabuhay lanes. Matagal na po yung Hindi, ito from mga north to south, south to itong north. rerouting schemes, wala Yung pa. yung ibang rerouting scheme na publish na rin ho namin. But we're still looking for more alternate routes, especially yung paggamit ng, kung galing ka po dyan sa South Super Highway, may daan po dyan yung sinasabi natin East Service Road na ang tagos mo, C5. Kasi ang C5 and EDSA parallel na kukunti lang ang nakakaalam. And ang kadalasan ginagamit EDSA. Pero kung may tuturo namin sa ibang motorista na may daan nga po dyan, mas mapapadali. Chairman, dapat i-disseminate nyo itong information ito sa media. Kasi hindi naman lahat ng tao pupunta sa website ninyo. Yes po. Whereas pag sa media, mas mabilis, i-announce lang ito sa lahat ng channels. We will. Para may announce, mabigyan sila abiso. Secretary Vince. Mr. Chairman, you're absolutely correct po. No? This information needs to be disseminated now, as early as now. So,
I think ang gagawin na lang po ng namin together with MMDA is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Mr. Chairman. Ready naman na po yan. Oo, we will just disseminate it para po. Anyway, kasi nga po, kagaya ng sinabi ni Attorney Vic, nandiyan na po yung mabuhay lanes na yan. I think ang sinasabi lang po niya is meron pa pong iniisip ang MMDA na dagdag na alternatibong rota na fina-finalize pa nila, pero tingin ko naman baka naman po by next week. Yung mga dagdag na yun ay ma-disseminate na rin po. How about Pero ito pong existing by tomorrow ay di-disseminate Yes. po. Yes, Mr. Chair. How about yung mga signages? Naka-ready na rin para i-guide yung mga motorista na ito papuntang Mambuhay Lane, ito yung papunta sa rerouting scheme. Yung mga traffic signages po sa Mabuhay Lanes, in place na po siya. From QC to Makati, kung susundan nyo yung Mabuhay Lanes, tad-tad ho yung mga side streets at alternate roads ng Mabuhay Lanes. This is Mabuhay Lane going to south or going to north. Kompleto naman ho yan, Mr. Chair. At yun ang una naming inayos, yung mga signages sa alternate routes. Okay. Mr. Chair, if I may add lang po. Mr. Chair, in-announce din po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon na isang critical na kailangan din gawin ng MMDA at katulong ng lahat ng mga LGU ay yung sisiguraduhin na itong lahat ng mga alternative routes po na ito ay free from obstructions. Okay. Illegal parking, baka may mga illegal vendors na nandyan. Kailangan po yan at kinumit po ng MMDA at ng mga LGUs natin ay clear po yan para tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. So, makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na gagawin din po ng MMDA yun. Okay, so meron ako nakita rito na meron kayong traffic signage na sinasabing magkakaroon ng temporary rehabilitation, lane closure, which is good. Sana sa kahabaan ng EDSA, meron tayo nito. Actually, it was placed during the weekends by Traffic Engineering Center ng MMDA. Bago po magkanda kami ng media press con, kahapon, by weekend, nilatag na ho namin yan para 2 weeks, almost 2 weeks, 3 weeks before the start of the EDSA rehab, in place na yung mga traffic signages and public advisory. Sa buong kahabaan po ng EDSA yan, from northbound to southbound and southbound to northbound, nakakabit po yan lahat. Okay. Sino-sino pong exempted sa number coding? Alam ko yung TNVS exempted ata yun, ano? Yung mga angkas. TNVS, Public Utility Vehicles, yung mga school buses, marked school bus, and electric vehicles and fully hybrid vehicles are exempted as per EVIDA law. So, how would you know kung electric vehicles yun o hindi? Unang-una po, malalaman ng cameras. ang may mga, ano po yan, di ko alam may special plate na ba ang green plate, ang mga e-vehicles and fully hybrid vehicles, kakaiba po ang plates nila, ang color. So, madidistinguish po yan. And kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI ng mga fully hybrid and electric vehicles na nagpa-fly over dito sa buong Metro Manila. And we also have data from LTO, kamiting namin nun sila. So tinitingnan rin namin kasi nasa EVIDA law meron ding provision doon na sinasabi na yung exemption sa coding kapag dumami sila at for parang exigency or emergency reason, kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So, we're also looking at the numbers kasi baka ma-defeat naman ang purpose. Ngayon pa lang, marami na nagtatanong, naghahanap po, bibili ng hybrid e-vehicles, baka yun naman ang pumuno ng ating kalsada. That would be unfair. So, tinitingnan namin ang numero, hindi lang dito sa NCR, pati na rin yung mga neighboring provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, yung datos ng electric vehicles and full hybrid kasi baka yun naman po ang bumaha sa kalsada and it would defeat the purpose and it would be unfair with other car vehicles owner.
Correct. So paano nyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung sa EDSA, Kahapon po, ka-meeting namin, yung mga TNVS operators, ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na-abuse yun, maraming nakakuha at nakapeke ng mga... May sticker sa ilalagay yung sticker sa plate? Di po, sa sasakyan na halimbawa Grab may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS as per our meeting kahapon para naman po hindi ma-abuse yan. So So sino mag-i-issue noon? kami po Sticker? sa mga TNVS. Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga may valid na TNVS franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Alam ko full hybrid. Hybrid and electric. So paano nyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan? Ang alam ko yung hybrid kapag nag-full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may iba-iba kasi I don't think hybrid. so. Yung plaka ng hybrid saka plaka ng regular car. Iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? ED. Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric kulay green po. Yung regular black po. Okay. So that nade-determine po siya, Mr. Chair. Okay. Exempt po sa coding, yung green, all green, tama ba, ED? Yun ang EV and hybrid na exempt kasi yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS, karamihan sa kanila, although magbibigyan kayo ng mga sticker, parang regular car lang kasi yung plate, ganun din eh. Diba? Now, magkakatalon sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po alam ko last time wala namang bayad dyan. Binibigay lang namin. Maliit lang naman yung sticker na may hologram para Saan nakalagay may yun? security. Saan ba yung mga taga-TNVS dito? Hindi kasi, Kasi the last time nagbigay kami sa gagamit kanila. kayo ng camera, di ba? Yes, Kaya nga parang kayo sa, nahuli. sa likod ata or sa windshield. Sa May, likod. kasi the last time may gano'n ako kaming sistema. Punta ko sa recto, paggawa ko. Kaya nga po, Nakalimutan ko. yung gagawin namin sikreto lang para hindi nila alam at may security feature yun. Kaya mahirap pong... Hindi sir, sooner or later, no, you have to tell us. You have to be Yes. transparent. No, don't do that. Dito dapat maging ano tayo. yun pong usapan kasi kahapon lang kami Hindi nga, nag-meeting. kaya nga, di ba, yung NCAP, papatupad natin, no contact policy dyan. Apprehension, no contact apprehension. Camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera knows na ito ay TNVS at ito ay hindi TNVS? Magkapareho lang ng plate niyan, pareho lang kulay ng plaka. We'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker para alam din ng MMDA NCAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin malaman na hindi mga abuso po yun? Like you said, Definitely, before na yun abuso nga po, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. Saan manggagaling po yun? May pinapagawan po ang MMDA niyan. Hindi, pero Parang- ibig sabihin, kayo po mag-issue noon, tapos Yes. ibibigay nyo sa mga operators. Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin ho talaga... Okay, so you're gonna go to the listing of... Yes, para may double check ho namin sa LTFRB. Okay. Ganun naman yung ginagawa namin, binavalidate. Mga counter. Yes. Okay. Sige. Meron bang